pasensya na ho. Huwag kayo magagalit. Alam ko namin ang nagagalit dyan. Totoo lang Hindi lang ho kasalanan ni Marcos at ni Romualdez ang problema ng bayan natin. Kasalanan yung mga nagpauto. Yan ang totoo. Kayong mga nagpauto, kayong mga gullible, kayong may kasalanan at higit sa lahat, kayong mga influencer na kuno na nagsisisi na tarantado pala kayo mga putang ina ninyo. Kayo ang dahilan kung bakit bumoto at naniwala sa inyo mga OFW. Diba? Gusto nyo ng banat? Ito banat mula kay Banat Bay. NANI? Sisi tayo ng sisi sa opisyal natin. Sisi tayo ng sisi sa presidente. Sisi tayo ng sisi sa speaker. Tarantado pala kayo Kung hindi nyo inupo yan, hindi sana na nagkaganito. Diba? Kayo may kasalanan. Huwag nyo lang isisi sa isang tao. Dahil always remember this. Sa mga nangangalunya, it takes two to tango. Lalim nung Brad. Alam yung mga nangangalunya? Nga? Yung mga adulterer. It takes two to tango. Ika nga. Kaya yung ako daw ang topic ni Bagong Lipunan. Ano sabi ni Bagong Lipunan? Hindi daw ako nagsasalita. Tarantado pala siya kung ganun. Kung ganun na sinabi niya. Ang lakas niya magsalita porket nasa ibang bansa. Diba? Kung gano'n na sinabi niya. Pero kung hindi gano'n na sinabi niya, pasensya ka na. Hindi ba ang akin lang, isa ka rin Bagong Lipunan sa mga nambudol nun, sa mga Pilipinong OFW. Ikaw, ang budol in a sense, hindi ko sinabing pera hindi pera budol. Ibig ko sabihin, nagkampanya dyan sa mga Marcos na yan. Diba? Bumaligtad daw. Eto, parinig nyo sa kanya to. Sige, parinig nyo sa kanya. I-send nyo sa kanya ito. Ang lakas lang ng loob niya mga yan magsabi na bayaran kasi nasa ibang bansa sila. They know that they will not be hindi sila malalibel. Diba? Tapos ako daw alam mo, kung kulang ka sa pansin at aruga, wag mo ko idamay. Kaya ayoko yung mga kulang sa aruga. Kampi ka daw kay Tambalos to, sabi niya. Gunggong ka kung yun na sinasabi mo, napaka-gunggong mo. Hindi ako kakampi kay Tambaloslos. Animal ka. Tandaan mo yan. Kayo naglagay dyan Hindi naman malalagay yan kung hindi nanalo si Marcos. Sa tingin mo mag-i-speaker yan? Hindi nga manalo-nalo yan Pagka senador At ang lalagay pang speaker? Hindi mananalo yan. Alam mo, nung panahon nung kay Pangulong Duterte, tandaan mo, 3 sila nun. Hindi nga siya umaangat nun Di ba? Kung mag-iimbento ka Bagong Lipunan, wag mo ko idamay. Dan sa katarantaduhan ninyo, wag nyo ko idamay. Makinig ka, wag mo ko idamay. Ginawa nyo na kaming banata nun, hindi kami tumumba. Ngayon pa kaya, mga animal kayo? Di ba? Sinabi mo daw kasi planted yung OFW sa Pandut. Wala ko sinabing ganyan, wag kang tatanga-tanga. Ang sinabi ko, ang mga posibilidad, actually si Dada ang nagsabi niyan, may mga posibilidad na ganon. Kaya kasi nga, ang paulit-ulit namin sinasabi, in the propaganda world, kailangan mapagmatsyag kayo. Sandali. Kaya nga, isipin nyo to isipin nyo na maigi to mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan. Kung hindi sinabi ni Dada yan, diba? Abay, sino ho ba nakinabang nun? Sino ho ba ang nakinabang noong pambabastos na yun? Tayo ba? Tayo ba? Naka-gain ba tayo ng support because of that? Hindi, tanungin ko kayo. Lawakan yung isip nyo, maging magaling kayo. Huwag kayong gumaya sa kanilang mga tanso. Kasi mga tanso na yan, babaw ng utak yan Mga utak niya nasa talampakan Mga utak niyan durog. Isipin ninyo, it's the result that really matters. Ano ibig sabihin? Anong naging resulta ng pambabastos na yun? Naka-gain ba yun ng support?
Lumaki ba ang crowd ni Sara Duterte because of that? Di ba? Kaya nga dapat mapagmatsyag kayo eh. Nakatulong ba yun? Hindi. Kung sa tingin ninyo ang pambabastos ay tama, ay gunggong pala kayo. Hindi dito kay Banatbay. Dahil kami, kahit kalaban namin, si Trillanes nga, kinamayan pa ni Mokay nung nasa Senate eh. Bakit? Hindi tama. Respect is something you binibigay mo not on the person, but on the title of the person. Always remember that. Lalong, itong bullshit na bullshit ako eh. We claim to be a Christian nation, but we forget Romans 13 verse 1. We respect the authority. Ibig sabihin, respetuhin mo. But you can disagree in a respectful way. You understand? Yun ang importante dyan eh. Hindi ibig sabihin sasang-ayon ka, pero hindi mo babastusin. Kasi mali ang pambabastos ng harap-harapan. Tama yung sinabi ni ni Dada eh. Ang sabi niya, kung yan kaya ang ginawa kay Pangulong Duterte, yan kaya ang ginawa kay VP Sara Duterte, sabihin ng mga dilawan, ng mga tanso, tama yan, okay ang ginawa. Okay ba sa atin yung ganun? Bastusan na lang ba tayo? Sige nga ho, pakisagot nga. Bastusan na lang ho ba ang gagawin nating mga Pilipino? Kung yan ang inyong pinaniniwalaan, yan ang attitude ninyo, ibahin nyo kami mga banateros. We disagree with opinions and policies of the government, but we will not disrespect that way. Mali yun mga kapatid. Diba? Diba? Yun ang ano dyan eh. So yung mga nagpipilit dyan na kailangan ganin, hindi. Alam mo, you can disagree. Disagree with Romualdez, disagree with the Marcoses, disagree with the House of Representatives, pero hindi yung babastusin. Di ba? Ang tama niyan, kaya nga even, ano gusto ninyo gawin ng militar? Di ba? Alam nyo, we need a peaceful transition. Yan ang importante sa lahat. If you disagree with me, okay, gusto nyo wild, gusto nyo gulo, please get the fuck out of my channel. Okay? Hindi ho kami ganyan. Okay? We will disagree and if there is a move from the AFP, legal move, linawin natin, legal move from the AFP, we would support that. Ibig sabihin na legal move. Only legal move. Only legal things we will support. Pero yung gagawa ng hindi tama, hindi ho ako susupport. Kayo na lang po. Diba? Kayo na lang po. Not me. Hindi ho ako ganun tao. Ako lahat ng legal na. At saka ganun din si Pangulong Duterte. Legal ang lahat. And ang galaw ng military to protect the Constitution, it's a legal move. Kaya tama yan. No? Wala nga, isipin kaya nga itong mga to. Itong mga gunggong na mga tanso. Tanso pa rin kayo. Kayong mga tansong nagbago na at nagsisi na. Makinig kayo na mabuti sa akin. Kayong mga tanso na nagbago na at nagsisi na kuno. Huwag nyo kaming gayahin sa inyo. Hindi nyo kami katulad. Pasensya na. Kami noon, grabe ang batikos nyo sa amin. Grabe yung pandudurog nyo sa amin. Grabe yung pambabastos nyo sa amin. Hindi kami natinag. Kung gusto namin ng pera, putang ina, di sana nag-unitay na kami. Sa tingin nyo, kung gusto namin ng pera noon, campaign yun. Doon bumabaha ang pera. Di sana nag-unitay na kami. Bakit ngayon pa? Diba? Kami po ay naninindigan sa aming paninindigan. Rodrigo Roa Duterte
ang aming sinusuportahan. Ulitin ko, read between the lines. We support Rodrigo Roa Duterte. Ulitin ko pa sa mga bungol. We support Rodrigo Roa Duterte. Meron pa bang bungol dyan? Ulitin ko ulit. We support Rodrigo Roa Duterte. That's it. Diba? Kaya kayo mga nag-iimbento dyan. Hindi ako sure kung yan ang sinabi ni Bagong Lipunan and who the fuck is that Bagong Lipunan. I really don't know him. Sorry hindi po talaga Ang alam ko lang, kasama yan sa mga nagsisikuno. Di ba? Kung sinabi mo man ako ay bayaran, kung sinabi mo man ako ay nabili, patunayan mo. Dahil yan daldal mo, tae yan. Sa totoo lang, tae ang daldal mo. Kaya kitang harapin. Yung problema sa'yo, wala ka naman sa Pilipinas dahil punta ka sa Pilipinas, dito ka magsalita. Duwag ka kung hindi mo gawin yun. Di ba? Duwag ka. Dadaldal ka, nasa ibang bansa ka, leche ka. Umayos ka. Kung talagang matapang ka, halika, magkita tayo sa Pilipinas. Sabihin mo sa akin, harap-harapan, bayaran ako. Baka gusto mong sampalin kita ng wallet kong coats. Hindi, wala po ako wallet na coach. Mumurahin lang po ako wallet ko. Biro lang po yun. Nagjo-joke lang ako. Ayun lang po ang wallet ko. Tinan mo, may tali pa. Yan lang. Hindi kasi nairita ako doon sa mga tapang-tapangan Nasaan ba yung lintik na yan? Ang tapang-tapangan di ba? Kasi, alam mo, Bagong Lipunan, ikaw talaga nagsalita ng ganyan. Huwag ako. Ginawa nyo na sa amin yan Binastos nyo na kami nung nakaraang eleksyon Tapos ngayon babastusin nyo kami? Kami nandito? Kami yung ever since ayaw kay Marcos? Tapos babastusin nyo kami ngayon? Sasabihin nyo kayo may ulul. Yun lang masasabi ko sa inyo. Winner yung wallet mo ba? Hindi tayo mahilig sa mga brand. Sa katunayan ito, akala mo branded, di ba? Parang sobrang sale nito sa outlet. Sobra. As in, ang baba. Less than 1,000. Kaya nga, kayo mga OFW, matuto na kayo ng pipiliin na kayo ng pakikinggan ninyo. Sige, sabihin ko sa inyo ngayon. Yung mga nagpakalat ng fake news noon, na keso si Marcos ganito, tapos naniwala kayo noon. Ngayon, nagbago na sila ng tono. Sa tingin ninyo, hindi kayo niloloko? Di ba? Sa tingin nyo, hindi kayo niloloko? Anong assurance ninyo? Niloko na nga nila kayo noon. Huwag kayong gumaya kay Katniel. Kilala niyo si Katniel? Si Catherine? Di ba? Ang bali-balita, di umano, allegedly. Hindi lang first time daw ni Daniel Padilla yun. Di ba? Kaya nga napuno na si Katniel, si Catherine. Kayo, papaloko pa rin ba kayo? Niloko na nila kayo noon, pinaniwala kayo na okay ang mga Marcos. Ngayon maniniwala ho uli kayo. How sure na hindi siya nabubudol ngayon? How sure na hindi kayo pinasasakay lang? Diba? Hindi ho kami ng kung ano yung sinabi namin noon, na si Isko ang mabilis kumilos, na si Isko ang pwedeng presidente dahil talaga nga naman in 3 years ang dami niya nagawa. Hindi kami nagbago nun. Sa katunayan, inaantay namin si Bongo nun. Pag tumakbong presidente si Bongo kami nun. Kasi yun ang i-endorse ni Pangulong Duterte. Solid kami. Diba? Tas kami pa dadamay ninyo. Basta wag ka magtulpo. Bakit nasali si Tulpo? Tumatakbo pa si Tulpo ngayon? Diba? Wala naman si Tulpo. Bayaran ka daw, sabi ni Isko, ulul. Wala nagsasabing ganun. Wag mong DDS lang ako, yan lang. Bayaran ka ba ni Isko? Paano bayaran? Wala nga pera.
Alam mo kung may pera si Isko, di sana panalo na si Isko. Bira kayo.